Sa isang lumang gusali sa dulo ng masikip na eskinita sa Maynila, naninirahan ang mga batang walang tahanan, na ang tanging silungan ay ang orphanage na tinatawag nilang Bahay Pag-asa. Isa na rito si Nestor, isang batang lalaki na mahilig maglaro ng papel na eroplano. Siya'y 9 na taong gulang lamang ngunit taglay na ang pangarap na lumipad sa tunay na kalangitan balang araw. Isang umaga, habang naglalaro si Nestor sa bakanteng lote malapit sa orphanage, kausap niya ang kanyang papel na eroplano. Isang araw, lilipad tayo ng sabay sa tunay na himpapawid, hindi ba? Bulong niya sa kanyang eroplano habang pinapalipad ito sa hangin. Ang kanyang mga matay kumikislap tuwing lumilipad ang eroplano, puno ng pag-asa at pangarap. Sa loob ng orphanage, hindi madali ang buhay para kay Nestor. Madalas siyang tuksuhin at apihin ng mas matatandang bata, lalo na si Manny, ang kinikilalang hari ng orphanage. Hoy, Nestor, tigilan mo na yang pangarap mong yan. Walang palaboy na tulad mo ang maaaring maging piloto, pangungot siya ni Manny. Isang gabi, habang mag-isa si Nestor sa kanyang kama, hindi niya mapigilan na umiyak. Bakit ba ang hirap ng buhay ko? Bakit ako pa ang walang magulang? Bulong niya sa sarili habang mahigpit na yakap ang lumang unan. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, lumapit si Aling Lorna, ang pinakamatagal na tagapag-alaga sa orphanage. Nestor anak, bakit ka umiiyak? Mahinahong tanong niya. Tita Lorna, gusto ko lang naman magkaroon ng tunay na pamilya at maabot ang aking mga pangarap, sagot ni Nestor habang pinapahid ang kanyang mga luha. Naupo si Aling Lorna sa tabi ni Nestor at niyakap siya. Alam mo, Nestor, kahit wala kang magulang dito, tandaan mo na kami, ang iyong pamilya sa Bahay Pag-asa, ay palaging nandito para suportahan ka. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang mga pangarap mo ay maaabot mo rin basta't magpursigi ka, payo niya habang hinahaplos ang ulo ng bata. Nagbigay ng kaunting ginhawa ang mga salita ni Aling Lorna kay Nestor. Muling sinariwan ni Nestor sa kanyang isip ang larawan ng malawak na kalangitan, kung saan siya ay malayang lumilipad, malayo sa sakit at pangungot siya na kanyang nararanasan. Sa gabing iyon, bago siya tuluyang nakatulog, muli niyang pinangako sa sarili na balang araw, siya ay magiging piloto, hindi lang para sa kanyang sarili kundi para rin maipakita sa lahat na kahit ang isang ulila na tulad niya, ay may kakayahang abutin ang mga bituin. Sa kalaliman ng gabi, kung saan ang buong orphanage ay nalukuban ng katahimikan, dahan-dahan at tahimik na bumangon si Nestor mula sa kanyang maliit na kama. Tinitigan niya ang madilim na silid, ang bawat hininga ng kanyang mga kasama, ay tila nagsasabing ito na ang huling gabi ng pagtitiis niya. Sa isip ni Nestor, paulit-ulit ang mga alaala ng mga panlalait, at pananakit na kanyang natamo sa lugar na ito. Ngayon, nakapagpasya na siya. Dahan-dahan siyang tumayo, iniwasang gumawa ng ingay habang kinukuha ang kanyang lumang bag na pinunan niya ng ilang piraso ng damit, at ang pinakamamahal niyang mga papel na eroplano. Hinintay niya ang pagkakataong mahimbing na ang tulog ng bantay sa pintuan. Nang masiguro niyang natutulog na ito, palihim siyang lumabas ng pintuan ng kwarto, dumaan sa mahabang pasilyo, at dahan-daang binuksan ang mabigat na pintuan palabas ng orphanage. Habang naglalakad siya palayo sa orphanage, bumilis ang tibok ng kanyang puso hindi lamang sa takot kundi pati na rin sa excitement sa bagong buhay na kanyang haharapin. Ngunit sa sandaling tumuntong siya sa madilim na kalye, nagsimula ang pagdududa. Tama ba ang ginawa ko? Tanong niya sa sarili habang patingin-tingin sa paligid, sa mga madidilim na eskinita ng Maynila na ngayon ay tahanan niya. Hindi siya sanay sa buhay sa kalsada. Sa unang gabi niyang mag-isa, naghanap siya ng lugar na medyo nakatago at ligtas para magpalipas ng gabi. Nakakita siya ng maliit na espasyo sa likod ng isang saradong tindahan, kung saan may kaunting bubong na maaari niyang masilungan. Doon, nilatag niya ang kanyang lumang bag bilang unan at niyakap ang kanyang mga papel na eroplano. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, hindi mapigilan ni Nestor ang pag-iisip sa kanyang desisyon. Magiging maayos din ang lahat, bulong niya sa sarili, subalit may bahid ng pag-aalinlangan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang mas mabuti na ang pagharap sa hindi tiyak kaysa manatili sa lugar na puno ng sakit at pang-api. Sa malamig na simoy ng hangin, unti-unti siyang nakatulog, ang kanyang isipan ay puno ng mga pangarap na lumilipad sa malawak na kalangitan, malayo sa mga pangungutya at bighati ng nakaraan. Ang gabing iyon, bagaman mag-isa at walang katiyakan, ay simula ng kanyang pagladunong patungo sa pag-abot ng mga bituin.
Pagkatapos ng mahabang gabi sa kalye, nagising si Nestor sa ilalim ng maliit na bubong ng tindahan kung saan siya nakitulog. Habang naglalakad siya sa paligid ng isang basurahan para maghanap ng makakain, napansin niya ang isang kakaibang ingay na nagmumula sa ilalim ng tambak ng basura. Curious at bahagyang nag-aalangan, nilapitan niya ito. Isang mahinang boses ang narinig niya, "Tulong, pakiusap. Naiipit ako." Dahan-daang nilapitan ni Nestor ang pinagmulan ng boses, at nakita niyang may maliit na nilalang na nakakulong sa ilalim ng mga plastik at lumang kahon. Ang nilalang, na mas maliit pa sa isang pusa, ay may mukhang parang tao pero mas maliit at may mga matang kumikislap sa ilalim ng araw. Agad na kumilos si Nestor at maingat na inalis ang mga nakapatong na basura. "Nandito na ako, huwag kang mag-alala," sabi niya habang inaalis ang mga hadlang. Pagkatapos niyang maalis ang lahat ng basura, tumambad sa kanya ang isang duwende na ang pangalan ay Dunong. "Maraming salamat kaibigan. Ako si Dunong," sabi ng duwende, na ngayon ay malaya na mula sa kanyang pagkakapiit. "Ako naman si Nestor." "Pero duwende, totoo pala kayo," sagot ni Nestor. Ang kanyang mata ay puno ng pagtataka at kasiyahan. "Oo, at bilang pasasalamat sa iyong tulong, nais kong mag-alok ng aking serbisyo." "Anong maitutulong ko sa iyo?" tanong ni Dunong, habang inaayos ang kanyang sarili sa harap ni Nestor. Nag-aalangan man, nagpasya si Nestor na magtiwala sa duwende. "Ang pangarap ko talaga ay maging isang piloto, pero paano ako matutulungan ng isang duwende?" tanong niya, puno ng pag-aalinlangan ngunit may bahid ng pag-asa. Ngumiti si Dunong, "Hindi man ako may pakpak para lumipad, ngunit may iba akong paraan para makatulong sa iyo. Simula ngayon, magiging kaibigan at tagapayo mo ako sa iyong paglalakbay." Habang sila ay nag-uusap, unti-unting napalitan ng excitement ang takot at pangungulila sa puso ni Nestor. Sa unang pagkakataon simula nang tumakas siya, nakaramdam siya ng tunay na pag-asa. Sa kanyang tabi ay may bagong kaibigang handang sumuporta sa kanyang mga pangarap, at sa sandaling iyon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa pakikipagsapalaran sa buhay. Matapos ang kanilang unang pagkikita, nag-usap pa ng masinsinan si Nestor at Dunong sa lilim ng isang lumang puno sa tabi ng basurahan. Si Nestor, bagamat may pag-aalinlangan, ay nagbahagi ng kanyang mga pangarap at takot kay Dunong. "Alam mo Dunong, bata pa lang ako, pangarap ko ng maging piloto. Gusto kong lumipad, malaya sa himpapawid, malayo sa hirap ng buhay dito sa lupa." Paglalahad ni Nestor, ang kanyang mga matay tumitingin sa malayo, tila nakikita ang sarili na lumilipad sa kalangitan. Tumango si Dunong, ang kanyang mukha ay seryoso at mayroong pag-unawa. "Nestor, ang iyong pangarap ay marangal at kahanga-hanga. Bilang duwende, marami akong kakilalang mga nilalang na may iba't ibang kapangyarihan. Bagaman wala akong pakpak para ilipad ka, may iba akong paraan para matulungan ka." "Pero paano? Wala naman akong pera para sa pag-aaral, wala rin akong pamilyang magtataguyod sa akin," sagot ni Nestor. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa at pangungulila. "Ang magagawa ko," paliwanag ni Dunong, "ay gamitin ang aking mga kakayahan para magbigay ng kaalaman at gabay. Maaari kitang tulungan sa pag-aaral, sa paghahanap ng mga oportunidad, at pati na rin sa pagbuo ng iyong loob at tiwala sa sarili. Hindi ito magiging madali, at marami kang pagsubok na haharapin, ngunit kung magtutulungan tayo, kaya natin itong malampasan." Si Nestor, habang pinakikinggan ang mga salitang iyon, ay unti-unting nakaramdam ng bagong lakas. "Salamat Dunong. Handa akong harapin ang lahat ng pagsubok, basta't may pag-asa akong maabot ang aking mga pangarap. Salamat sa pagkakataong ito. Hindi ka nag-iisa Nestor. Sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay, nandito ako. Magiging mahirap, oo, ngunit ang bawat pagsubok ay magpapalakas sa iyo," tugon ni Dunong, puno ng determinasyon. Sa sandaling iyon, nagbuklod ang kanilang pagkakaibigan at pangako, si Nestor, na may pangarap na lumipad, at si Dunong, ang duwende na may puso at isip na handang tumulong. Habang papalubog ang araw, nag-usap pa sila tungkol sa mga plano at ang mga susunod na hakbang para sa pag-abot ng mga pangarap ni Nestor. Ang pag-uusap na iyon ay hindi lamang nagbigay ng pag-asa kay Nestor, kundi nagpatibay rin sa kanyang paniniwala na kahit ang pinakamalayong pangarap ay maaaring maabot, sa tulong ng isang kaibigan na tunay na naniniwala sa kanyang kakayahan. Isang umaga, maagang nagising si Nestor, puno ng bagong pag-asa at determinasyon na simulan ang kanyang paglalakbay patungo sa kanyang pangarap.
Habang sila ay naglalakad patungo sa isang maliit na paaralan sa kabilang dako ng bayan, pinaliwanag ni Dunong ang kanyang plano. Salamat sa iyo Dunong. Pero, paano mo ako matutulungan na makapasok sa paaralan? Alam mo namang wala akong pera, tanong ni Nestor, puno ng pagtataka at pag-aalala. May mga kaibigan ako Nestor, na maaaring magbigay ng tulong sa mga katulad mong may pangarap ngunit kulang sa yaman. Hindi ito magiging madali, at kailangan mo ring magsikap, pero may paraan, sagot ni Dunong, na may kumpiyansa sa boses. Pagdating nila sa paaralan, dahan-daang silang lumapit sa tanggapan ng principal. Si Dunong, na hindi nakikita ng iba, ay nagsalita kay Nestor. Huwag kang matakot, ipakita mo ang iyong determinasyon at ang pagnanais mong matuto. Huminga ng malalim si Nestor at kumatok sa pinto. Magandang umaga po, ma'am. Ako po si Nestor, at nais ko pong mag-aral dito sa inyong paaralan. Ang principal, isang matandang babae na may mabait na ngiti, ay tinanong siya, bakit mo nais mag-aral dito Nestor? At paano mo ito mapopondohan? Tumayo ng tuwid si Nestor, pinipigilan ang kanyang kaba. Gusto ko pong matupad ang aking pangarap na maging piloto balang araw. Handa po akong magtrabaho para sa aking pag-aaral, at may kaibigan po akong tutulong sa akin sa ibang pangangailangan, sagot niya ng matatag. Naantig ang punong guro sa sinseridad ni Nestor. Bihira lang ang mga batang may ganitong klase ng determinasyon. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. May scholarship program kami para sa mga estudyanteng tulad mo. Napaluha si Nestor sa tuwa. Maraming salamat po ma'am. Pangako, hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ito. Pagkalabas nila ng opisina, niyakap ni Nestor ang sarili, hindi makapaniwala sa swerteng dumating sa kanya. Si Dunong, sa kanyang tabi, ay puno ng pagmamalaki. Nakita mo Nestor, basta't may determinasyon, walang imposible. Habang naglalakad pabalik sa kanilang kalyeng tinutuluyan, nag-usap sila tungkol sa mga susunod na hakbang. Dunong, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan, sabi ni Nestor, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang pinakamagandang pasasalamat mo ay ang pag-abot mo sa iyong mga pangarap Nestor. Ito pa lang ang simula, tugon ni Dunong, habang ang araw ay dahan-daang lumubog, simbolo ng pagtatapos ng isang mahabang araw, at ang simula ng isang bagong kabanata sa buhay ni Nestor. Ang unang araw ni Nestor sa paaralan ay puno ng pananabik at kaba. Bitbit ang ilang lumang libro at notebook na binigay sa kanya ng paaralan bilang bahagi ng scholarship. Maagang umalis si Nestor sa kanilang tinitirhan upang hindi mahuli sa klase. Pagdating sa paaralan, ramdam ni Nestor ang mga titig at bulong ng ibang mga estudyante. Sino yang bagong estudyante? Bulong ng isang grupo ng mga bata. Kanilang mga mata ay puno ng pagtataka, at hindi ikinubli ang kanilang pagkamangha sa lumang damit ni Nestor. Sa loob ng kanyang unang klase, isang malaking hamon ang sumalubong kay Nestor. Ikaw, bagong bata, sagutin mo nga ito, hamon ng guro habang itinuturo ang isang problema sa pisara. Nanginig ang mga kamay ni Nestor, ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig niya ang pabulong na gabay ni Dunong. Huwag kang matakot Nestor, basahin mo lang ang problem. Alam kong kaya mo ito, bulong ni Dunong, bagamat hindi siya nakikita o naririnig ng iba. Huminga ng malalim si Nestor, at dahan-daang sinagot ang problema. Ang sagot po ay 52, sabi niya nang may kumpiyansa. Tumango ang guro, isang ngiti ng pagkilala ang sumilay sa kanyang labi. Tama, maupo ka na. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy ang pakikibaka ni Nestor sa eskwela. Sa bawat pangungutya at pang-aasar mula sa ibang mga estudyante, nandyan si Dunong, palaging nagpapaalala sa kanya na huwag mawalan ng loob. Isang hapon, habang nag-iisa si Nestor sa sulok ng library, lumapit ang isang grupo ng mga lalaking estudyante. Hoy Palaboy, anong ginagawa mo dito? Akala mo ba talagang makakaangat ka sa buhay? Tumigil ka na, hindi ka bagay dito, pangungutya ng isa sa kanila. Pakiramdam ni Nestor ay mabigat at gusto na lang niyang umiyak, ngunit narinig niya ang mahinahong boses ni Dunong. Nestor, huwag kang makinig sa kanila. Ang mahalaga ay ang pangarap mo at ang pagsisikap mo. Tandaan mo, mas marami kang kayang gawin kaysa sa iniisip nila. Buong tapang na hinarap ni Nestor ang mga batang nang aasar. Hindi ako titigil. Aabutin ko ang aking mga pangarap, hindi para sa inyo, kundi para sa akin, matatag niyang sabi. Ang bawat salita ay puno ng determinasyon. Umalis ang mga batang nang aasar,
Tila nabigla sa tapang na ipinakita ni Nestor. Nang sila'y mag-isa na, nagsalita si Nestor, "Salamat Dunong. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka." "Hindi ka nag-iisa Nestor. Nandito lang ako palagi," sagot ni Dunong. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsuporta at pagmamalasakit. Sa araw-araw na pagharap ni Nestor sa mga hamon sa paaralan, unti-unti niyang natutunan na ang tunay na lakas ay nasa pagtindig at pagharap sa mga pagsubok, hindi lamang sa tulong ng kanyang di nakikitang kaibigan kundi pati na rin sa sarili niyang katatagan at determinasyon. Habang lumalalim ang gabi, nag-aaral si Nestor sa ilalim ng street lamp malapit sa sidewalk na kanyang tinutulugan. Mga libro at mga notebook ang nakakalat sa kanyang harapan. Nakatuon ang kanyang atensyon sa matematika, isang asignatura na kanyang kinahihirapan ngunit determinado siyang pagbutihin. "Hindi ko talaga ito makuha Dunong," wika ni Nestor, habang nakatitig sa isang komplikadong problema sa algebra. "Pakiramdam ko hindi ko na kaya." Sa tabi niya, si Dunong, ay naroon upang magbigay ng suporta. "Huwag kang mawalan ng pag-asa, Nestor. Subukan natin ulit, dahan-dahan." "Ano ang unang hakbang sa paglutas ng problemang ito?" tanong ni Dunong, tinutulungan siyang makita ang problema sa ibang paraan. Dahan-daang ipinaliwanag ni Nestor ang problema, at sa bawat hakbang, ginabayan siya ni Dunong. "Kita mo, may kakayahan ka," sabi ni Dunong nang matagumpay na malutas ni Nestor ang problema. "Siguro nga," tugon ni Nestor, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Sa bawat maliit na tagumpay, nadarama niyang lumalapit siya sa kanyang pangarap. Isang umaga, isang malaking pagsusulit ang ibinigay sa klase ni Nestor. Nang maipamahagi ang mga papel, ramdam ni Nestor ang bigat ng pagkakataong ito. "Ito na ang pagkakataon ko para patunayan na karapat-dapat ako dito," bulong niya sa sarili. Habang isinusulat ang mga sagot, paminsan-minsan siyang natigilan, nagdadalawang isip sa kanyang mga sagot. Ngunit sa bawat pagkakataon, naalala niya ang mga gabi ng pag-aaral at ang mga payo ni Dunong. Nang matapos ang pagsusulit, huminga siya ng malalim. "Kaya ko ito, salamat sa tulong mo, Dunong," sabi niya, kahit na hindi niya nakikita ang kanyang kaibigan, ramdam niya ang suporta nito. Ilang araw ang lumipas, at ang mga resulta ng test ay ipinaskil. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahanap ang kanyang pangalan sa bulletin board. At doon niya nakita, isa siya sa mga nangungunang iskor. Isang malaking ngiti ang nakita sa kanyang mukha, at sa sandaling iyon, napagtanto niyang ang lahat ng kanyang pagsisikap ay nagbunga. "Pinaghirapan natin ito, Dunong. Hindi ko magagawa ito nang wala ka," masayang sabi ni Nestor. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pasasalamat at saya. "Palagi kang may kakayahan Nestor. Ikaw ang nagtrabaho ng husto para rito. Ipinagmamalaki kita," tugon ni Dunong, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalaki at kasiyahan. Sa araw na iyon, sa gitna ng kanyang mga pagsubok at tagumpay, mas lalo pang tumibay ang loob ni Nestor na ituloy ang kanyang paglalakbay patungo sa kanyang pangarap. Ang kanyang determinasyon, na sinuportahan ng di nakikitang tulong ni Dunong, ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas upang harapin ang darating pang mga hamon. Sa isang makulay at masiglang araw ng pagtatapos, naglakad si Nestor patungo sa entablado ng paaralan, suot ang kanyang toga. Ang bawat hakbang ay puno ng kagalakan at pagmamalaki. Tila bumagal ang oras habang tinatahak niya ang landas na simbolo ng kanyang mga pagsisikap at mga pangarap na unti-unting nagiging katotohanan. Habang nakaupo sa hanay ng mga nagtapos, nilingon ni Nestor ang kanyang paligid, pinagmamasdan ang mga mukha ng kanyang mga kaklase, ang ilan ay puno ng pag-asa, ang iba naman ay may bahid ng kaba para sa hinaharap. Ngunit para kay Nestor, ang araw na ito ay higit pa sa isang pagtatapos, ito ay isang simula ng bago at mas mataas na yugto ng kanyang buhay. Sa tabi niya, bagamat hindi nakikita ng iba, si Dunong ay tahimik na nagbigay ng suporta. "Malayo na ang narating mo Nestor. Ngayon, handa ka na bang tahakin ang landas patungo sa iyong pangarap na lumipad?" bulong ni Dunong, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalaki at paghanga. "Oo Dunong. Pero kahit anong mangyari, hindi ko makakalimutan na ikaw ang naging gabay ko sa mahabang paglalakbay na ito," sagot ni Nestor sa isip. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malawak na entablado kung saan siya tatanggap ng diploma. Nang tawagin ang kanyang pangalan, tumayo si Nestor nang may kumpiyansa at lumakad patungo sa entablado. Ang palakpakan ng madla ay umalingaw sa buong auditorium, ngunit para kay Nestor, ang pinakamahalagang boses ay ang tahimik na pagbati ni Dunong,
na siyang tunay na nakakaalam ng lahat ng hirap at pagpupunyagi na kanyang dinanas. Matapos ang seremonya, habang ang kanyang mga kaklase ay abala sa pagkuha ng mga larawan at pagdiriwang kasama ang kanilang mga pamilya, humiwalay si Nestor at nagtungo sa isang tahimik na lugar upang mag-isip at magplano para sa hinaharap. Dunong, handa na ako para sa susunod na hakbang. Paano ako makakapasok sa flight school? Alam mo naman na kulang ako sa pinansyal na kakayahan, tanong ni Nestor. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon ngunit may bahid ng pag-aalala. Huwag kang mag-alala Nestor, may mga paraan at oportunidad na maaaring hindi mo pa nakikita. Ang kailangan mo lang ay magpatuloy sa pagpupursige at panatilihin ang iyong mataas na hangarin, tugon ni Dunong, nagbibigay ng pag-asa at lakas ng loob. Kailangan kong maging matatag at maparaan. Hindi ako maaaring sumuko ngayon, hindi pagkatapos ng lahat ng aking pinagdaanan, sabi ni Nestor sa sarili. Ang bawat salita ay nagpapalakas ng kanyang loob. Sa pagtatapos ng araw na iyon, habang unti-unting lumulubog ang araw, ang kanyang isip ay puno ng mga plano at estratehiya kung paano niya aabutin ang susunod niyang pangarap. Sa bawat hakbang, bagamat hindi nakikita ng mundo, kasama niya si Dunong, ang lihim niyang kaibigan na patuloy na magiging gabay sa kanyang paglalakbay patungo sa kalangitan. Matapos ang ilang buwan ng paghahanap at pagsusumikap, sa wakas ay nakapasok si Nestor sa isang flight school sa Pasay, salamat sa isang scholarship na kanyang nakuha dahil sa kanyang ipinakitang kahusayan at determinasyon. Ang simula ng kanyang pag-aaral sa paglipad ay isang bagong yugto ng pagsubok at pagtuklas. Sa unang araw ni Nestor sa flight school, hindi niya maiwasang maramdaman ang pagkabalisa at pananabik. Habang naglalakad siya sa runway kung saan nakaparada ang mga eroplano, isang kakaibang pakiramdam ang naramdaman niya, ang kanyang pangarap na lumipad ay malapit ng matupad. Kaya mo ito, Nestor. Ito ang simula ng iyong paglalakbay sa himpapawid, bulong ni Dunong, na palaging nasa tabi ni Nestor bilang gabay at inspirasyon. Habang naghihintay ng kanyang unang klase, nakilala ni Nestor ang isa sa kanyang mga instruktor, si Captain Garcia. Nestor, handa ka na bang matutunan kung paano kontrolin ang isang eroplano? Hindi ito magiging madali, ngunit kung ikaw ay masipag at matyaga, malayo ang iyong mararating, sabi ni Captain Garcia, isang veteranong piloto na kilala sa kanyang istrikto ngunit makatarungang pamamaraan ng pagtuturo. Opo Captain, handang-handa na po ako, sagot ni Nestor, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Sa mga sumunod na linggo, dumaan si Nestor sa masinsinang pagsasanay, mula sa pag-aaral ng teorya ng paglipad, mga prinsipyo ng aerodynamics, hanggang sa praktikal na pagpapalipad ng eroplano sa simulator. Ang bawat araw ay puno ng bagong impormasyon at mga hamon na kailangan niyang malampasan. Isang araw, habang nasa flight simulator, nahihirapan si Nestor sa pag-execute ng emergency landing procedure. Paulit-ulit siyang nabibigo, at nadama niya ang bigat ng pagkabigo. Hindi ko yata kaya Dunong. Parang sobrang hirap, sambit ni Nestor, halos sumuko na. Nestor, alalahanin mo ang lahat ng pinagdaanan mo. Huwag kang panghinaan ng loob. Isa-isahin natin ang mga hakbang, at pag-aralan natin ang mga mali mo, mahinahong sabi ni Dunong, pinapaalala kay Nestor na ang pagkatuto ay nangyayari sa pagtanggap at pagwawasto ng mga pagkakamali. Sa tulong at gabay ni Dunong, unti-unting natutunan at naipasa ni Nestor ang kanyang mga pagsubok sa simulator. At sa wakas, dumating ang araw ng kanyang unang tunay na paglipad. Nang umupo si Nestor sa cockpit ng eroplano, kasama si Captain Garcia bilang kanyang co-pilot, isang hindi maipaliwanag na damdamin ang kanyang naramdaman, ang kaba at takot ay napalitan ng isang di maipaliwanag na kapayapaan at kagalakan. Habang tumataas ang eroplano mula sa runway, lumipad ito sa malawak na kalangitan, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Nestor na tunay niyang naabot ang langit ng kanyang mga pangarap. Captain Garcia, ito pala ang pakiramdam ng lumilipad, sabi ni Nestor, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan at paghanga. Oo Nestor, at ito ang simula pa lamang. Marami ka pang matututunan at mararanasan, tugon ni Captain Garcia, ngumiti sa kanya bilang pagkilala sa kanyang tagumpay. Habang lumilipad sila sa ibabaw ng mga ulap, si Nestor, kasama ang lihim na gabay ni Dunong, ay hindi lamang lumilipad sa himpapawid kundi pati na rin patungo sa kanyang mga pangarap. Ang araw ng eksaminasyon para sa lisensya bilang piloto ay sumapit na. Para kay Nestor, ito ang pinakamahalagang yugto ng kanyang buhay. Ang buong umaga ay puno ng kaba at pagsusuri sa kanyang mga natutunan.
Kasama ang mga written at practical tests, ang araw na ito ay magpapasya sa kanyang kinabukasan. Bago ang eksaminasyon, nagkaroon ng pagkakataon si Nestor na makausap si Captain Garcia, ang kanyang mentor sa flight school. Nestor, alam kong kinakabahan ka, ngunit tandaan mo, handa ka na para dito. Pinag-aralan mo ang lahat ng dapat mong matutunan at higit pa, payo ni Captain Garcia habang magkasama silang nagkakape sa cafeteria ng eskwelahan. Salamat Captain. Pakiramdam ko'y parang bumabalik ako sa unang araw ko dito, yung kaba at excitement, pero ngayon may halong pressure na rin, tugon ni Nestor, inaamin ang kanyang nararamdaman. Normal lang iyan Nestor, gamitin mo ang kaba bilang enerhiya para mas lalo kang mag-concentrate. Lahat ng mga magagaling na piloto ay dumaan sa nararamdaman mo ngayon. At sa oras na matapos mo ito, isa ka ng ganap na piloto, sabi ni Captain Garcia, pinapalakas ang loob niya. Ang unang bahagi ng eksaminasyon ay ang written test. Si Nestor, kahit paano, ay nakaramdam ng kumpiyansa sa pagsagot dahil sa masinsinang paghahanda. Matapos ang written test, ang hapon ay nakalaan para sa praktikal na paglipad. Nang lumapit ang oras para sa kanyang flight test, nagtungo si Nestor sa tarmac kung saan naghihintay ang eroplanong gagamitin niya. Habang naglalakad siya papunta sa eroplano, nagsalita si Dunong, Nestor, tandaan mo ang lahat ng iyong pagsasanay. Ikaw ay handa na para dito. Maniwala ka sa iyong kakayahan. Oo Dunong. Salamat sa lahat ng suporta mo, sagot ni Nestor, bagamat walang ibang nakakaalam sa pag-uusap nila. Sa loob ng cockpit, kasama niya ang isang examiner, si Captain Morales, na kilala sa kanyang istrikto ngunit makatarungang pamamaraan. Okay Nestor, ipakita mo sa akin kung ano ang kaya mo. Simulan natin sa basic maneuvers at dahan-dahan tayong tumungo sa mas komplikado, utos ni Captain Morales. Sa bawat maneuver, nadama ni Nestor ang bigat ng responsibilidad. Sa bawat tamang pagpapatakbo ng eroplano, unti-unti niyang naramdaman ang kanyang kumpiyansa na bumabalik. Matapos ang ilang oras sa himpapawid, bumalik sila sa lupa. Magaling Nestor, nakita ko ang iyong dedikasyon at kahusayan sa pagpapalipad. Binabati kita, sabi ni Captain Morales habang lumalabas sila ng eroplano. Pagkatapos ng eksaminasyon, habang hinihintay ang resulta, hindi mapakali si Nestor. Nang sa wakas ay ibinigay sa kanya ang balita na siya ay pumasa at opisyal na naging isang licensed pilot, ang damdamin ng kaluwagan at kasiyahan ay hindi maipaliwanag. Ang kanyang pangarap mula pagkabata ay naging katotohanan na. Ilang linggo ang lumipas at si Nestor ay natanggap bilang junior pilot sa isang lokal na airline. Sa kanyang unang araw, habang nagsusuot ng kanyang uniforme, napuno ng pagmamalaki at pananabik ang kanyang puso. Salamat Dunong. Hindi ko ito magagawa nang wala ang iyong patnubay, bulong ni Nestor, sabik na simulan ang bagong kabanata ng kanyang buhay bilang piloto. Maaga pa lang ay nasa paliparan na si Nestor, puno ng pananabik at kaba para sa kanyang unang komersyal na paglipad bilang copilot. Nakasuot ng bagong uniforme, bawat hakbang papunta sa eroplano ay tila nag-iiwan ng bakas ng kanyang matagal nang pinapangarap na mga mithiin. Sa tabi niya, bagamat hindi nakikita o nararamdaman ng iba, si Dunong ay tahimik na sumusuporta. Nestor, narito ka na sa simula ng iyong bagong yugto bilang piloto. Alam kong kaya mo ito, bulong ni Dunong, pinalalakas ang kanyang loob. Pagpasok sa cockpit, sinalubong siya ng kanyang piloto, si Captain Alvarez, isang veteranong piloto na kilala sa kanyang kahusayan at disiplina. Magandang umaga, First Officer Nestor Concepcion. Handa ka na ba para sa iyong unang paglipad, bati ni Captain Alvarez, may ngiti sa kanyang mukha na puno ng pagtanggap at paghihikayat. Magandang umaga, Captain Alvarez. Handang-handa na po ako, tugon ni Nestor, pinipigilan ang kanyang kaba at ipinakita ang kumpiyansa. Habang naghahanda sila para sa pag-take off, masinsinang pinag-aralan ni Nestor ang bawat instrumento at kontrol sa cockpit, pinapaalala sa kanyang sarili ang lahat ng kanyang natutunan. Tinutukan ni Captain Alvarez ang bawat detalye, pati na rin ang pagbibigay ng huling minuto na mga paalala. Isa-isip mo Nestor, ang pagiging mahusay na piloto ay nangangailangan ng pagiging kalma at alertong pag-iisip sa lahat ng oras. Laging handa sa anumang maaaring mangyari, paalala ni Captain Alvarez habang papalapit na ang kanilang oras para mag-take off. Opo Captain, lahat ng pagsasanay ko ay para sa mga sandaling ito, sagot ni Nestor, nakatutok sa mga gabay ng kanyang kapitan.
Nang magsimula na silang lumipad, unti-unting nawala ang kaba ni Nestor. Napalitan ito ng kasiyahan at paghanga sa sarili niyang kakayahan na mag-navigate ng eroplano. Ang pakiramdam ng eroplano na lumulutang sa himpapawid, umaangat mula sa lupa, ay isang karanasang nagpapatunay sa kanyang mga taon na paghahanda. Sa kanilang cruising altitude, binigyan siya ni Captain Alvarez ng pagkakataon na hawakan ng controls at mag-navigate. Ikaw na, Nestor. Pakiramdaman mo ang eroplano, ito na ang iyong mundo, sabi ni Captain Alvarez, habang maingat na binabantayan ang bawat kilos ni Nestor. Captain, salamat po sa tiwala, sabi ni Nestor, habang dama niya ang bawat responsibilidad ng pagiging isang piloto. Ang bawat pagpilot ng eroplano sa malawak na kalangitan, ay tila isang hakbang pa lalo sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Habang papalapit na sila sa kanilang destinasyon, sinimulan nila ang mga paghahanda para sa paglanding. Ang bawat kilos ni Nestor ay puno ng pag-iingat at tiyaga, dala ang lahat ng kanyang natutunan sa mga nakalipas na buwan. Sa matagumpay na paglanding ng eroplano, nadama ni Nestor ang tagumpay hindi lamang bilang isang baguhan kundi bilang isang tunay na piloto. Bumaba siya sa eroplano na may ngiti sa kanyang mukha, hindi lamang dahil sa matagumpay na paglipad, kundi dahil rin sa kanyang napatunayan sa kanyang sarili at sa mga taong naniwala sa kanyang kakayahan. Magaling Nestor, ipinakita mo ngayong araw na hindi ka lamang handa, kundi isa ka ng ganap na piloto, sabi ni Captain Alvarez. Captain, maraming salamat po sa gabay at tiwala. Asahan niyo po, patuloy ko pang paghuhusayan, sagot ni Nestor. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at determinasyon na patuloy na lumago bilang isang piloto. Paglipas ng ilang taon, naging ganap na kapitan si Nestor Concepcion, kinikilala at hinahangaan hindi lamang ng kanyang mga kasamahan, kundi pati na rin ng mga pasaherong madalas niyang ilipad sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kilala siya sa kanyang kalmadong pag-uugali at husay sa paghawak ng eroplano, lalo na sa mga mahihirap na sitwasyon, na nagbigay sa kanya ng reputasyon na maaasahan sa anumang oras. Isang araw, habang nasa isang routine flight mula Manila patungong Singapore, nagsimula ang di inaasahang pagsubok na magpapatunay sa kanyang katatagan at kahusayan. Sa kalagitnaan ng flight, bigla ang nagkaroon ng teknikal na problema. Ang isa sa mga makina ng eroplano ay biglang nagpakita ng mga palatandaan ng pagkapalya. Captain Nestor, may problema sa engine 2. Bumababa ang performance indicators nito, ulat ng kanyang co-pilot, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Si Nestor, habang kalmadong hinaharap ang sitwasyon, agad na sinuri ang mga kontrol at nagsimulang magplano ng kanilang susunod na hakbang. Ihanda ang lahat para sa posibleng emergency landing. Siguraduhin nating nakahanda ang crew at ipaalam sa mga pasahero ang sitwasyon sa mahinahon na paraan, utos niya, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad at kumpiyansa. Habang pinapakalma ang mga pasahero at inihahanda ang lahat sa eroplano, nagsalita siya kay Dunong, kailangan ko ang tulong mo ngayon, Dunong. Alam kong kaya mong gumamit ng mahika sa mga ganitong pagkakataon. Tumugon si Dunong, na hindi nakikita o naririnig ng iba, nandito ako, Nestor. Gamitin natin ang ating lakas para dahan-daang ibaba ang eroplano. Ako'y magtatangkang pahupain ang problema sa makina gamit ang aking mahika. Sa gitna ng lumalalang sitwasyon, kumilos si Dunong upang maibsan ang sira sa makina. Gumamit siya ng kanyang mahika para pansamantalang ma-stabilize ang makina, bagaman pansamantala lamang ito hanggang makahanap sila ng ligtas na lugar para lumapag. Co-pilot, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na airport at humingi ng priority landing due to an engine failure. Sabihin mo rin sa kanila na ihanda ang lahat ng emergency services, mabilis na utos ni Nestor, habang mahigpit na hawak ang kontrol sa eroplano. Habang papalapit sila sa airport, ang tensyon sa loob ng cockpit ay kapansin-pansin. Subalit, sa kabila ng matinding pressure, nanatiling mahinahon si Nestor, ginagabayan ng kanyang karanasan at ng di nakikitang tulong ni Dunong. Sa kanilang matagumpay na landing, bumuhos ang pasasalamat at papuri mula sa mga pasahero at crew. Lumabas si Nestor mula sa cockpit, sinalubong ng mga ngiti at pasasalamat ng mga taong ligtas niyang naihatid sa lupa. Magaling na trabaho, Captain. Hindi madali ang ating pinagdaanan, ngunit nailigtas mo ang lahat, papuri ng kanyang co-pilot, na labis ang paghanga sa ipinakitang tapang at kahusayan ni Nestor. Sa kabila ng mga papuri, alam ni Nestor na malaki ang naging tulong ni Dunong. Salamat Dunong. Hindi ko ito magagawa nang wala ka, bulong niya,
puno ng pasasalamat sa kanyang kaibigang duwende na laging nasa kanyang tabi sa mga oras ng pangangailangan. Matapos ang matagumpay na emergency landing, ang balita tungkol sa kahangahangang pagganap ni Nestor bilang piloto ay mabilis na kumalat. Mula sa mga pasahero na ligtas na nakababa mula sa eroplano, hanggang sa mga media na nag-cover ng insidente, lahat ay pinuri ang kanyang katapangan at mabilis na pag-iisip na nagligtas ng maraming buhay. Ilang araw pagkatapos ng insidente, inorganisa ng airline ng isang seremonya upang parangalan si Nestor. Ang event ay dinaluhan ng mga mataas na opisyal ng airline, mga kasamahan sa trabaho, ilang pasahero mula sa flight, at mga kinatawan mula sa Civil Aviation Authority. Habang nakaupo sa harap ng maraming tao, nadama ni Nestor ang bigat ng atensyon ngunit kasabay nito ang kanyang pagiging mapagkumbaba. Hindi ko inaasahan ang ganitong pagkilala. Ginawa ko lamang ang aking tungkulin bilang isang piloto, bulong niya kay Dunong bago magsimula ang seremonya. Sa kanyang tabi, bagamat hindi nakikita, si Dunong ay nagsalita pabalik, "Nestor, ito ay bunga ng iyong kahusayan at tapang. Ipinagmamalaki kita." Nang tawagin siya upang tumanggap ng parangal, tumayo si Nestor at dahan-daang naglakad patungo sa entablado. Habang papalapit siya, pumalakpak ang mga tao, ang ilan ay tumayo bilang paggalang sa kanyang kabayanihan. Sa entablado, iniabot sa kanya ng CEO ng airline ang isang plaque ng pagkilala. Kapitan Nestor Concepcion, sa ngalan ng buong kumpanya at ng mga pasaherong iyong iniligtas, kami ay taos-pusong nagpapasalamat sa iyong katapangan at dedikasyon. Ikaw ay tunay na bayani ng langit. Pagbati ng CEO, ang kanyang tinig ay puno ng paghanga at respeto. Si Nestor, humarap sa mikropono, kanyang mga kamay bahagyang nanginginig habang hawak ang plaque. "Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang bawat piloto ay sinanay upang harapin ang anumang sitwasyon sa himpapawid, ngunit hindi ko inakala na ako ay mapapaharap sa ganitong pagsubok. Nais kong pasalamatan ang aking co-pilot, ang crew ng flight, at syempre, ang lahat ng pasahero, sa inyong kooperasyon at tiwala. Hindi magiging matagumpay ang paglanding kung hindi dahil sa ating sama-samang pagtutulungan," saad ni Nestor. Ang kanyang boses ay matatag ngunit may bahid ng emosyon. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lumapit ang ilang pasahero upang personal siyang pasalamatan. "Kapitan, hindi ko maipahayag kung gaano kami nagpapasalamat. Dahil sa iyo, nakauwi ako sa aking pamilya," sabi ng isang ginang. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa luha ng pasasalamat. Sa pagtatapos ng seremonya, habang naglalakad palayo sa entablado, naramdaman ni Nestor ang isang malalim na kasiyahan sa kanyang puso. Hindi lamang dahil sa pagkilalang natanggap niya, kundi dahil sa kaalamang sa pamamagitan ng kanyang propesyon, nakagawa siya ng malaking pagkakaiba sa buhay ng maraming tao. Sa kanilang pag-uwi, tahimik na nagsalita si Dunong. "Nestor, alam mo, sa bawat paglipad, hindi lamang eroplano ang iyong inaangat, kundi pati na rin ang mga puso ng mga taong umaasa sa iyo. Ikaw ay tunay na bayani." "Bayani? Siguro nga," sagot ni Nestor. Ngumiti siya, hindi dahil sa parangal na natanggap, kundi dahil naisip niya na ang tunay na kahulugan ng pagiging piloto, ay ang maging ligtas na tulay para sa mga taong umaasa sa kanyang kakayahan. Sa isang tahimik na gabi pagkatapos ng parangal, nakaupo si Nestor sa balcony ng kanyang tahanan, tinitingnan ang mga bituin sa langit. Ang katahimikan ng gabi ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang magmuni-muni, at pag-isipan ng mahabang paglalakbay na kanyang tinahak, mula sa pagiging isang palaboy na walang tiyak na kinabukasan, hanggang sa pagiging isang iginagalang na piloto na kilala sa kanyang kahusayan at kabayanihan. Habang lumalalim ang gabi, sumali si Dunong sa kanya, naupo sa tabi niya. "Nestor, marami ka nang napagdaanan. Ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo sa iyong paglalakbay?" tanong ni Dunong. Ang kanyang boses ay malumanay at mapagnilay. Si Nestor ay huminga ng malalim, pinili ang bawat salita na sasabihin. "Siguro, ang pinakamahalagang natutunan ko ay ang kahalagahan ng pagiging matatag sa harap ng mga pagsubok. Bawat hamon na hinarap ko, mula sa mga araw ko sa kalye hanggang sa mga sandali sa himpapawid, ay nagturo sa akin na ang tapang at determinasyon ay susi sa pag-abot ng mga pangarap. Oo, at hindi mo iyon nagawa mag-isa," dugtong ni Dunong, paalala sa kanilang natatanging samahan. "Tama ka, Dunong. Kung wala ka, hindi ko marahil malalampasan ang marami sa mga pagsubok na iyon. Ang iyong gabay at higit sa lahat, ang iyong pagkakaibigan, ay ilan sa mga pinakamahalagang regalo na natanggap ko sa buhay ko," sagot ni Nestor.
Ang kanyang tono ay puno ng pasasalamat. Alam mo Nestor, bilang isang duwende, bihira akong makipagkaibigan sa mga tao. Ngunit sa iyo, nakita ko ang isang natatanging puso at lakas ng loob na bihira. Ipinagmamalaki ko na naging bahagi ako ng iyong paglalakbay, sabi ni Dunong, ang kanyang mga salita ay puno ng damdamin. Napangiti si Nestor, at ako rin, Dunong. Hindi lamang ako naging piloto, natutunan ko rin ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan at pagtitiwala. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, napag-usapan nila hindi lamang ang mga tagumpay, kundi pati na rin ang mga pagkakataong halos sumuko si Nestor. Ang bawat alaala, mabuti man o masakit, ay nagbigay sa kanya ng mga aral na humubog sa kanya hindi lamang bilang isang piloto kundi bilang isang tao. Nestor, saan ka man magpunta o anuman ang iyong harapin sa hinaharap, tandaan mo na palagi kang may kaibigan dito. Hindi ka nag-iisa, paalala ni Dunong. Tatandaan ko yan, Dunong. Salamat sa lahat. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng ito, ang paglalakbay, ang mga pagsubok, at higit sa lahat, ang ating pagkakaibigan, sabi ni Nestor, ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng emosyon. Sa pagtatapos ng gabing iyon, na may malinaw na langit at kumikislap na mga bituin, parehong nadama ni Nestor at Dunong ang isang malalim na kasiyahan at kapayapaan. Ang gabi ay naging saksi hindi lamang sa kanilang pagmuni-muni kundi pati na rin sa kanilang walang hanggang pagkakaibigan, na tulad ng mga bituin sa langit, ay mananatiling matibay at walang hanggan. Dahil matagumpay ang kanyang karera bilang piloto at sa kinikilalang kabayanihan sa himpapawid, si Nestor ay hindi nagpahinga sa kanyang mga mithiin. Bagkus, nagpasya siyang bigyan ng pabalik ang komunidad, partikular na sa mga batang kalye na kung saan siya mismo ay nagmula. Itinatag niya ang Lipad Pangarap Scholarship, isang programa na naglalayong magbigay ng mga scholarship sa edukasyon para sa mga batang palaboy. Isang araw, sa isang pagtitipon para sa paglulunsad ng scholarship program, tinipon ni Nestor ang mga bata at ilang mga taga-suporta upang ibahagi ang kanyang inspirasyon sa pagtatag ng programa. Nasa tabi niya si Dunong, bagamat hindi nakikita ng iba, palaging handang sumuporta. Napagdaanan ko rin ang buhay sa kalye, kung saan ang bawat araw ay puno ng uncertainty at pangamba. Ngunit, may mga tao akong nakilala sa aking paglalakbay na nagbigay inspirasyon at suporta sa akin, kaya naisip ko, bakit hindi ko ibalik ang pagkakataong iyon sa mga batang tulad ninyo, panimula ni Nestor. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon at pag-asa. Ang mga bata, nakikinig ng mabuti, ay tila nakakita ng bagong ilaw sa kanilang mga mata. Paano po kami makakasali sa scholarship program na ito, Sir Nestor? Tanong ng isa sa mga batang lalaki. Ang kanyang mata ay naglalaman ng pag-asang bihirang makita sa mga batang lumaki sa lansangan. Simple lang, kailangan ninyong ipakita ang inyong dedikasyon sa pag-aaral. May mga guro at volunteers tayong handang tumulong sa inyo para maghanda sa entrance exams ng mga paaralan. Hindi lamang ito tungkol sa pagbibigay ng pera para sa pag-aaral, ituturo rin namin sa inyo ang kahalagahan ng disiplina at pagsisikap, paliwanag ni Nestor, habang masigasig na nakikinig ang mga bata. Sa tabi niya, nagsalita si Dunong, napakagandang bagay ang iyong ginagawa, Nestor. Ikaw ay naging ilaw sa mga batang ito. Ngumiti si Nestor, salamat Dunong. Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa tulong mo at sa inspirasyon na ibinigay mo sa akin sa mga panahong akala ko'y wala ng pag-asa. Habang nagpapatuloy ang programa, nagkaroon ng mga workshop at mga sesyon kung saan ibinahagi ni Nestor ang kanyang mga karanasan, hindi lamang sa pagiging piloto kundi pati na rin sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa maraming bata, na ngayon ay may bagong pangarap na abutin. Sir Nestor, salamat po. Gusto ko rin pong maging piloto balang araw, sabi ng isang batang babae, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng determinasyon at paghanga. Tandaan mo, ang bawat isa sa atin ay may kakayahang abutin ang mga bituin, basta't handa tayong mag-aral at magtrabaho ng mabuti para dito, sagot ni Nestor. Hinihikayat ang bawat bata na paniwalaan ang kanilang mga kakayahan. Sa pagtatapos ng araw, habang naglalakad palayo sa venue ng event, pinagmamasdan ni Nestor ang paglubog ng araw. Kasama si Dunong, na kanyang lihim na kaibigan at kasama sa mga pakikipagsapalaran, nadama niya ang isang malalim na kasiyahan sa kanyang puso. Hindi lamang siya lumipad sa mga ulap bilang piloto, siya rin ay lumipad kasama ang mga pangarap ng mga batang kanyang tinulungan, na ngayon ay may mas maliwanag na hinaharap.